Hello mga mates, welcome to my channel. Topic natin ngayon ay navigation sa barko. Navigation is a process of finding the ship's position and the art of conducting safely from place to place in the shortest route of time. So, ito mga list na to ang binabantayan, ang chine-check sa duty while nagbiyahe yung barko, while nag-voyage ang barko, while nag-underway yung barko. Ito ang binabantayan namin, ang pina-check namin while nagbiyahe ang barko. Number 1, traffic conditions. So, ayun, pinatiwala nyo ang buhay nyo sa duty. So, habang natulog kayo, pinatiwala nyo yung buhay nyo sa na-duty. So, yung na-duty sa biyahe, yan ang nagdadala ng safety talaga sa biyahe sa barko. So, authorize ni Kapitan. Tapos yun, traffic conditions, para rin mga sasakyan yan, iwas na din yan. Para mga motor lang din mga sasakyan sa lupa, pero iba lang, barko lang talaga. Traffic conditions, check yung mga paligid, yung mga target dyan, mga kalaban dyan, iniwasan talaga yan. Pero may mga technique din kami talaga kung paano para hindi mabangga, hindi ma-disgrasya yung barko. Gamit na din yung mga equipment sa barko para safety yung biyahe. Check yung pag sobrang traffic na talaga, yun, sobrang grabe ng traffic, dami ng kalaban, pag hindi na kaya ng duty, yung tinatawag ng kapitan dyan. Number 2, ship's position. So, every 30 minutes, pinaplot namin yung ship's position. Given na yun sa GPS, nasa GPS position yung ship's position, latitude, longitude, coordinates. Pinaplot namin yan every 30 minutes sa chart, paper chart pa rin dito sa Central Island kasi. Tapos sinusulat namin yung coordinates, latitude, longitude sa GPS logbook para malaman namin asa banda yung posisyon namin. Kasi nga navigation sa barko, pinaplot namin yung position ng barko every 30 minutes sa chart. Number 3, kasi wala kaming ikdis, ito yung Thailand. Number 3, wind. So may anemometer kami or wind indicator para malaman yung wind direction saka yung wind speed, pero pinaplot pa namin talaga yan para malaman yung true wind, true wind direction, true wind speed. Tapos may Beaufort 4 scale pa yan. I-check namin yung wind. Number 4, current at swell. So ito ang current, check din namin yung sea current at saka itong swell din. Kung sobrang ng malaking swell, hindi na pwede autopilot yan, kailangan i-manual. Tapos laro-laroan na yung swell para hindi masyadong heeling yung barko. Number 5, radar, marine radar. So dito sa Central Island, isa lang radar namin dito, tapos wala kaming ARPA. Ito radar namin, pinapahinga namin pag umaga, pag open sea lang, walang traffic, pinapatay namin yung radar, pinapahinga namin. Kasi isa lang radar namin dito. Tapos yun, pag gabi on talaga yan. Tapos yun, para may mga makita, pero iba talaga yung electronic, isa yung kuwan sa naked eye, iba yung electronics sa visually natin nakita mo. Check mo pa rin talaga sa by sight. Tapos yung settings sa radar, iba-iba yung settings na duty dyan. Check mo yung may limit yung radar, din may limit yung kuha nya. Tapos i-check mo na din yung kuha nya, yung function nya, kung ano pinag-iba sa duty dyan.
Number 6, Marine VHF radio. So naranasan ko na to nagrelibo, tapos patingin ko sa radyo, Marine radio, hindi siya naka channel 16, naka channel 14 siya. Baka may tinatawagan yung ka-duty, hindi siya nagrelibo sa akin na maayos. So yun, dapat check mo yung Marine VHF radio, naka channel 16 siya, international channel yan. Tapos dapat nakakuan din na yung brightness niya, tapos yung volume niya. Meron din iba din na narelibo ko na dati noon na yung volume, pinahina yung volume. Dapat din check mo yung volume na malakas yung volume para marinig talaga. Kasi by proper lockout, by sight at hearing. So hindi lang yung lockout mata yung gamit, hearing yung pandinig din. Kasi baka meron mga tumatawag dyan, tumatawag na barko. Tapos yun, baka mga tumatawag na BTMS. Meron yung one time din pinapatay ng VHF radio, tapos pag check ko pinapatay, ino-on ko ulit. Yung VHF radio, isa sa mga importante talaga na navigation equipments yan. Tapos yung reporting sa BTMS, yun, may mga reporting dito sa BTMS sa Batangas, sa Cebu, sa Manila, Corridor. May mga reporting dyan. So yun, dapat naka-standby parati talaga yan sa 16, tsaka volume, malakas yung volume na. Number 7, gyro compass. So dapat nakasynchronize siya. Nakasynchronize talaga siya sa master gyro, sa repeater. Tapos every watch, manual minsan yan para makapahinga din yung autopilot. Manual minsan yan every watch. Tapos yung pagkuha ng error, yun sa GPS position kasi yan. Number 8, clouds. Yun, mga clouds, low clouds, middle clouds, high clouds. Check na namin yan, pinasulat namin sa deck logbook, mga klase ng clouds. I-check namin din talaga yung weather talaga, mga clouds, ini-observe namin yan, observe. Tapos number 9, barometer. Yun, para malaman yung atmospheric pressure, kung high atmospheric pressure ba or low atmospheric pressure. Number 10, temperature. Yun, degree Celsius to. So meron dry, meron wet din at temperature. So check dyan namin yan. Sulat namin sa deck logbook yung temperature. Number 11, course. So yung heading ng barko, yung course ng barko, check naman talaga namin yan kung wala kaming XDC ito. So ito lang GPS po, ito GPS lang talaga. Tapos para malaman kung may error ba kami dyan, correct din namin yan. Pina-adjust na namin yung gyro compass. Tapos check namin sa voyage plan din yung true course. Number 12, speed. Speed ng barko. So check din namin yan. So wala man kaming tungkuan, basta makadating lang talaga kami yung check na. Pero tinitingnan pa rin namin yan, check pa rin namin yung speed ng barko. Number 13, draft ng barko. So parati kami dumadaan sa malalim, hindi may makadaan talaga sa mga mababaw talaga. So yun, may paper chart pa rin kami dito. So draft ng barko, alam na namin talaga yan, pero check pa rin namin. Number 14, visibility. Yung pag zero visibility na, tawagin na talaga sa kapitan dyan. Pero pag good, yung okay lang yung visibility, so kayang-kaya lang yan. Pero pag bad visibility na, yung poor visibility na, so dapat concentrate ka talaga sa paligid dyan. Tapos bantay ka talaga maigi. On mo lahat ng ilaw,
Tapos yung full volume ng VHF, yung radar, i-adjust mo talaga yan. Tapos proper lockout talaga by sight and hearing. Number 15, navigational lights. So nakarelibo ako dati noon na akala ko naka-on na yung ilaw, pero hindi pala nila na-on. So hindi ko na lang pinasabihan, pero yun, kumpiyansa talaga kasi sila. So itong navigation lights, although may light buzzer to, pero check para talaga naman kung kahit naka-on na yung ilaw, check mo pa rin kung naka-on talaga yung ilaw. Kasi delikado pag importante sa navigation, lalo na pag gabi, navigation lights, check talaga yan kung naka-on mo talaga, exhibit pa talaga. Number 16, safety rounds. So every hour pinarobing talaga yung kasama ko ng duty, yung EB or yung apprentice. Pinakuha ko talaga, pinarobing ko every hour talaga, kaya baka sa deck rounds, kaya baka hindi alam, baka merong oil spill or meron bang fire doon sa proa, may sunog, o meron bang napatayan dyan, o meron bang tumatalon, o ano ba dyan. Tapos yung gasol pag gabi, pinapatay talaga yung gasol. Kalo na yung gasol, mga parati yan, lalo na pag madaling araw, halos lahat tulog. So safety rounds every hour talaga yan na robing. Number 17, master night order book. So every underway, every voyage, meron talaga master's night order book yan. May mga instruction si kapitan dyan, kung ano mga instruction niya, sundin mo talaga, because the master is always right. So yun, kung may nalagay niya na distance mo yung barko na 1 nautical mile CPE, so sundin mo talaga. Number 18, deck logbook. So yun, importante kasi sa mga insurance yan, lahat ng mga investigation, lahat ng mga aksidente sa barko, ano nangyari, tinitignan talaga deck logbook. Napakasagrado yung deck logbook, bawal ng eraser dyan. Napakakuha ng deck logbook, sensitive yan. Sinusulat dyan, wala talaga mali, dapat totoo mo sinusulat mo dyan, deck logbook. Yan, sulat dyan, wala underway, every 2 hours may sinusulat namin dito. Number 19, hazards. Yun, baka minsan matumatawag, mag-warning yung BTMS. For example, BTMS Manila, attention all ships, vicinity Manila, may mga barko na lunod dyan. Ship wreckage, may barko na lunod dyan banda, coordinates, bigyan na ng latitude, longitude. Tapos yun, i-plot mo yun, tapos yung daanan na yun, wag mong daanan talaga yun, kasi baka masagi may barko na yun. O baka may container na lumulutang dyan, dahil mabagaan yung container din. Ayun, at ano pa dyan, mga hazards yan. So yun, always makinig ka parati sa Maritime Safety Radio talaga, hazards. Number 20, last, changing overwatch checklist. So pinaturn over mo lahat talaga sa relibo na naka-duty. Tapos kung lasing yung ka-duty mo o hindi siya maka-perform sa duty niya, dapat ikaw talaga ma-straight ka talaga dyan. Kasi hindi talaga pwede marelibo na hindi niya kaya or hindi siya capable ba. Dapat marelibo siya, yung kondisyon talaga siya. Tapos parang kaya na talaga niya. Tapos yun, maka-perform siya sa pag-duty. I-relieve mo talaga lahat yung mga conditions sa paligid, traffic conditions, lahat ng equipments, kung gumagana ba, lahat i-relieve mo talaga lahat sa salin ng master's night order book. Tapos mapirmahan ka doon sa deck logbook, changing overwatch checklist. Yun lang mga mates, yung binabantayan namin pag underway, pag mag-voyage yung barko, magbiyahe yung barko sa deck on duty. Kung may dagdag kayo, please comments, likes, and shares. Thank you.